Hello guys, welcome back ulit sa akin channel. Sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Anthony at ako ang The Yard Grower. So guys, sa araw na to guys, itong nakikita nyong puno na to ay isang argaw gubat. So, ang lalaki ng mga mga dahon guys. So, isang paraan para mapaliit natin yung mga dahon nito at mapaganda yung itsura ay sa pamamagitan ng grafting. I-graft natin siya ng Argao Taiwan o prem na microphylla. Ito ay prem na odorata, yung local species natin, at ito ay prem na microphylla o tinatawag na Argao Taiwan. So i-graft natin siya, titignan natin kung gaano ba kabilis ma-absorb kasi napakabilis lang magkalos nito guys. Kita nyo, may tumubo pa sa dulo dito. Yan o. Napakabilis na magkalos guys. So kahit wala siyang node dito, tumubo siya dito sa may bandang kalos niya. So sa tingin ko, mabilis lang itong i-absorb yung gagrap natin na species. So kung natin patagalin guys, freshly cut lang ito, so ilagay natin agad sa ating puno. So mag-intro muna tayo, pasok. So guys, sabi video ito, gagamit tayo ng grafting tape, isang matalas na kutsilyo. So ito laging ginagamit ko guys, kahit sa mga ubas, at saka pruning shears. So linisan na muna natin sa guys gamit tong gunting na to, so, para makita lang natin, mapilian natin sa kung alin yung i-graft natin. Masyado malapit na to. Galin natin to guys. So sa pag-graft naman guys, ang ginagamit ko lang technique yung pinakamadali lang, cleft graft. Kasi ito pinakamabilis na paraan para makagraft tayo. Pwede rin na sa may skin niya, bark graft lang. So, depende sa species ng halaman kung gaano kaselan ito at gaano ka dali lang mag-heal. Pero itong argaw gubat guys, napakabilis lang yung maghilom. Kita mo yan, oh. Ito ay flat surface, pero tingnan nyo yung kanyang kalos, tumatakip na doon sa butas. So nag-iwan tayo ng tatlo dito. Tatlo yung gagrap natin for the meantime, kasi titingnan natin kung ma-absorb niya. At least tatlo yung chances natin dito. So dito naman, yan sa likod, makita nyo guys, oh, yung pagkakalos niya, kahit na flat yung surface, tumatakip yung cambium. Napakalakas magkalos nito. So dito mag-iwan tayong dalawa. So titingnan natin kung at least dalawang chance natin dito pag nag-graft natin to. Ayan. So yun guys, tingin ko lahat na ng sangang ito ay iwan na natin gagrap para yung chances ng survival ng graft mas marami. So siyempre puputulan natin yan guys, hindi pwedeng hindi natin puputulan yan. So ito, iniwan ko to guys kasi ito nilalagay natin dito. Napakalakas lang lumaki nito guys. So may ilang araw lang to, mahaba na kagad yan.
So iiwan natin dito. Eto. So sa tingin ko masyadong malapit na to. Sa tingin ko tanggalin natin ang isa rito. Pero hindi na muna ngayon, guys. Try natin i-graph lahat ng remaining na branches na tinira natin. Yung malalaki lang, ito maliliit, papabayaan muna natin yan. So magsimula tayo dito, guys. Simulan natin dito. So plano kasi, guys, ilaruin na to pagka graph natin dito. Pero kahit hindi na muna. Yan. So plano ko dito hanggang dito yung mga ano niya, yung mga graph niya. Ayoko ilagay dito kasi pag hindi siya nag-absorb, meron ka pang malalagyan. Okay, pulin natin. Yan, ito ilang araw lang to, guys. Ilang araw lang tong pinabayaan ko lumaki. Ang haba na kaagad, oh. Yan. Ito ay argaw gubat. So yung kasing ang dahon nito napakanipis. Pwede naman siyang i-bonsai. Kaso yung mga dahon niya pag pinapano mo maninipis. Hindi katulad ng ano prem na microphylla o argaw Taiwan. Pagka tumubo yung maliliit na dahon niya, matigas pa rin, makapal pa rin, guys. So napakaganda ng species na ito gawing bonsai material. So ito muna guys gagamitin natin. Ito. Ayan. Wedge lang ang gagawin natin, guys. Basta walang himulmol, pwede yan, guys. Kasi yung himulmol na pag hindi malinis yung pagkakakat, yung may himulmol, yun ang masisira sa graph ninyo. I-align nyo yung isang side. Kung hindi kayo makakakat ng malinis na one side, guys, so kahit yung isang side lang ma-align nyo yung cambium. So masyado siyang mahaba. Iksayan natin, guys. Wala malinis, guys. Kahit one side lang. Ayan. Gamit tayo ng grafting tape. Pinutol ko na, guys, kasi mahirap iikot yung malaki, yung nakarolyo pa. Yun, guys. So cut ulit tayo.
Yan. Maliliit lang guys yung pinuputol ko na ano. Yan. Ito maganda. Susukat dito guys. Nakapag-practicean ko na rin to guys. So, pinaparami ko yung mga ano. So, ito yung unang ginrap ko. So, gagamitin ko lang to sa kuwanan ng material tatanim natin sa lupa. So, maganda yung meron kang mother plant na pinagkukunan ng anong materials guys. So, madali lang siyang i-grab guys. Pag malabo na yung mata mo, medyo mahirap din siyang ano yun guys. Ayan. So, kukuha tayo ng konti nito. Kapatakin lang natin ng konti. Pag natapos natin ito, sisilong natin siya guys para hindi maapektuhan masyado ng init yung mga bagong grab. Nag-grab nitong Argao Taiwan guys, napakabilis lang, napakataas ng success rate niya. Nag-grab ako ng mga ganitong paliliit. 4 na piraso, wala man lamang namatay. Napakabilis kasi nito yung kalusing ano niya. Yung kalusing
time niya is napakabilis guys. So guys, isa na lang, dalawa na lang natitira. Titignan natin kung pwede tayong magpa sa dito, medyo hotdog siya dito, maglagay tayo ng isa rito. So titignan natin ngayon pagkatapos natin tong pagbabalot ng mga ng mga grab. Ayan. So halos ng mga sanga nilagyan natin guys, na napili natin. So ito hindi natin tinanggal at saka ito. So pagkadating ng tama na siya sa laki, igagarap natin ulit itong mga to. So hopefully success yung mga graph natin, pero mataas yung chances ng success ng Argao Taiwan guys, at Argao Gubat, kasi napakabilis magkalos nito. Meron tayong isa rito. Yan guys. So, tatanungin nyo ko bakit hindi nila ako bumili ng materyales nito. Unang-una guys, ang mamahal ng mga materyales na malalaki. So, ito, nakuha ko lang siya dyan sa tabi-tabi namin. So, kahit saan naman kasi tumutubo to guys. So, yung nakita ko siya, nakadikit siya sa malapit sa pader. So, tinanggal ko na lang. Parang sinagip ko na lang siya kaysa sa patayin siya. Wala siya sa magandang lugar para lumaki. So ginawa ko, tinanggal ko na lang guys at nilagay sa paso. So ayan. So natapos na lahat guys dito, halos lahat nilagyan ko. So kasi masyadong dikit yung mga branches, so igaganon natin, ibubukan na natin isa-isa guys para naka-ready na. Ngayon yung sinasabi ko rito, so iniisip ko T-craft na lang ang lalagay natin dito. Natin siya dito, tapos iaangat yung bark niya, tapos pili tayo ng malaki-laking medyo matigas na. So marami na rin akong nakita guys na gumawa nito sa mga local na bonsaista natin. So mahal kasi yung malalaking Argao Taiwan na materyales. So ito yung magandang sagot guys para hindi kayo tayo mahirapan. So ito pang tatanggalin na natin yung mga dahon nito. So, gagawin natin dito. Ayan na. So, banda rito wala siya. Pero pag lumaki ito, eto. So, pwede tayong maglagay dito ng isa. So, gawin na natin.
kasi wala siyang tumubo rito. Yan, ganun lang guys. Tapos parang gumagawa kayong letter T. Tapos iangat lang yung part. Dahan-dahan. Yun. Magkabila. Tapos insert tayo ng mangit na piraso ng bag. Yan. Yun guys. Siyempre nagkasugat yan. Kailangan natin siyang takpan. Hindi mapasukan ng mga insekto guys. Yan. Sa may yan, no? Pataas nung campion niya. Yan. Kasi so gaya na sinabi ko guys, napakabilis ng ano nito, ng result nito. 1 week lang nagkakalos na. Kasi napag-experimentuhan ko na nga to dito sa maliliit na ganito. Imagine ang liit lang ng ginrap ko na argaw gugupat na to, pero guys tignan mo, hindi ko man tinanggalan ng dahon to, diretso na. Ayan o. So future material yun. Kung sakaling mag-fail itong isa, meron pa tayong isa guys. Ayan. So guys, pakita ko na lang yung result nito after 1 week or 2 weeks. Hello guys, magandang araw sa inyo. So ito na yung result nung grafting natin ng prem na microphylla sa isang prem na odorata or gawgubat. So after 3 weeks, eto na siya guys. So tingnan lang natin to. Meron tong mga ginrap nung last time na hindi nag-take. So inulit natin siya. So before that, bilangin muna natin kung ilan yung nag-take. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 yung nag-take guys. Tapos yung nag-fail, yung nag-failed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7. So more than half yung
nag-success. So, kaya inabot ng 3 weeks to guys. Ginrap natin ulit yung mga nag-failed. So, eto yung isa. So, after 1 week, etong napakabilis nag-take guys. 1 week lang. Nagkaroon na siya ng bagong sprout. Eto rin, meron na rin, puputok na rin siya. Eto, at saka ito nasa likod na to. So ito guys, meron na rin siyang nag-sprout dito. Ito. So ito. At saka ito nasa baba na isa na hindi nag-success before. So tumutubo na rin siya guys. So nakita nyo guys, napakaliliit ng dahon nito compared sa isang prem na odorata na napakalalaki ng dahon. Lumiliit din yun guys, kaso nga lang yung quality ng leaves niya maninipis. So hindi katulad nito, kahit maliit yung dahon, makapal pa rin. So matigas pa rin siya. So mula dito guys, mag-start na yung journey nito para maging isang bonsai. So isang paraan nito para makagawa tayo ng isang instant na bonsai material na galing sa isang argaw gubat na nakolekt natin dyan lang sa tabi ng ating bakod na nasa bad spot siya. So kaysa masira yung ating bakod, so hinarvest na lang natin siya. So papakita ko sa inyo ng malapitan guys kung ano ang itsura nito. At eto nga pala guys, dapat dito yung front nung material na to, kaso meron siyang malaking scar dito. So nag-decide ako na dito yung gagamitin natin na front. Eto na. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga failed before, tapos ngayon okay na. So guys, isa ito sa nag-failed nung 2 weeks ago. So tapos ginrap natin siya ulit. So this time binalot natin siya. Etong mga to guys, wala nang balot-balot ito. So hindi ko na rin siya binalutan ng plastic, diretsa lang yan. So ayan, tinanggal ko na yung mag-focus. Yan, tinanggal ko na yung balot nito kasi nasasakal na. So ganyan, pag malalaman natin kung pag pwede na siyang tanggalin, nasasakal na yung grafting material na ginamit natin. So nakita nyo guys, ang ganda ng dahon nito. So nung ganito kalaki, mapapalit pa natin yan. So eto tumutubo na rin siya guys. Ayan makikita nyo. So okay na rin yan. Eto okay na rin siya. Pagkatapos eto, isa to sa mga nag-failed before to, ayos na rin siya, meron na siyang tubo. Ayan, kita nyo yung bakas dati before, dito siya nakalagay. So linagay natin siya dito para sa front niya. Nag-change na pala tayo ng front. So sa kabila na pala to, back branch ng nito, ang labas. So ayan guys, ito sinasabi ko, napakalakas kalos nito. Kahit flat surface, tinatakpan niya ng kalos. At yung napagandang material ng prem na odorata at saka prem na microphylla. So pag ginrap mo to, mapapalit mo ng dahon niya, mga ganito. May improve pa natin siya guys. So from here, so ito yung sinasabi ko sa inyo na malaking sugat. So nakita nyo guys, naghihilom na rin to. So sooner or later magtatakip na rin to.
So dito yung napili natin na harap. Ayan. Ayan guys. Ito napili nating harap. So may legs na rin to. May nibari na rin to. Ayan, from side. Ito dito, may tumutubo siya. So papalakihin na rin natin. Ayan. So nakaspread na yung legs niya. So nagustuhan ko yung galaw ng puno nito. Kaya kinolekta natin. Ito lang sa tabi ng bakod natin sa nakuha. So nasa sulok siya. So pag pinabayaan ko to, baka masira niya yung bakod ko. So kinuha na lang natin, at least sinave natin siya guys. Hindi natin siya pinatay. So nagkaroon siya ng another purpose. So that's it guys. Nakarating na naman tayo sa dulo nating video. So kung yung hindi pa po nagsasubscribe sa inyo, please subscribe to my channel and hit the notification button for more updates. Thank you for watching The Yard Grower.